Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na hardin ng mansyon ng mga ilustre sa Forbes Park. Para kay Amalia Ilustre, bawat umaga ay isang biyaya, isang paalala ng kanyang perpektong buhay. Mula sa bintana ng kanilang kusina, pinapanood niya ang kanyang asawang si Santino Ramirez o Sonny para sa kanya na nag-eehersisyo sa labas. Bawat patak ng pawis sa matipuno nitong katawan, bawat ngiti na sumisisilay sa mga labi nito kapag nagtatama ang kanilang mga mata ay musika sa kanyang puso. Inihanda niya ang kapeng barako, tamang-tama ang timpla, gaya ng kung paano ito gusto ni Sonny. Ito ang kanilang ritual tuwing umaga. Isang simpleng gawain, ngunit para kay Amalia, ito ay isang simbolo ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. 5 taon na silang kasal at sa 5 taon na iyon, walang araw na hindi niya naramdaman na siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Pagpasok ni Sonny sa kusina, sinalubong siya nito ng isang mainit na halik na amoy pawis, ngunit para kay Amalia, ito ang pinakamabangong pabango. "Good morning, my queen!" Bati ni Sonny. Ang kanyang boses ay malambing. Kinuha nito ang tasa ng kape mula sa kanyang kamay. "Alam na alam mo talaga ang kailangan ko." "Siyempre naman. Ako pa ba?" Sagot ni Amalia. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. "Kumain ka na. Ipinagluto kita ng paborito mong tapa." Habang kumakain sila, pinagmamasdan lamang ni Amalia ang kanyang asawa. Si Sonny ang lahat sa kanya. Isang matagumpay na businessman, isang mapagmahal na asawa. Siya ang pangarap na naging totoo. Bagamat may isang kulang pa sa kanilang pagsasama, ang isang anak na matagal na nilang inaasam. Naniniwala si Amalia na darating din iyon sa tamang panahon. Biglang tumunog ang telepono ni Sonny na nakapatong sa mesa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay nito sa screen bago ito tumayo. "Excuse me, mahal. Si attorney lang. I need to take this." Tumango si Amalia at pinanood ang kanyang asawa na lumabas patungo sa hardin upang sagutin ang tawag. Napansin niyang bahagyang bumaba ang boses nito, tila bumubulong. Ngunit iwinaksin niya ang maliit na pagdududa na sumagi sa kanyang isipan. Marahil ay isang sensitibong kaso lamang sa kumpanya. Masyadong maraming trabaho si Sonny. Masyado itong dedikado sa pagtulong sa kanya na palaguin ang Ilustre Legacy Holdings, ang kumpanyang minana niya mula sa kanyang yumaong ama. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang pinsan na si Beatrice o Bea sa kanilang bahay. Madalas itong bumisita, lalo na't ulila na ito, at itinuring na siyang parang tunay na kapatid ni Amalia. "Good morning, Ate Amalia. Kuya Sonny." Masiglang bati ni Bea. Dala-dala ang isang basket ng mga prutas. "Bea, ang aga mo naman." Salubong ni Amalia, sabay yakap sa pinsan. "Na-miss lang kita, ate. At saka, naisip ko, baka kailangan ninyo ng tulong sa pag-aasikaso sa nalalapit na birthday ni Kuya Sonny." Sabi ni Bea, ang mga mata ay naghahanap kay Sonny. Sakto namang pabalik na si Sonny mula sa labas. "Bea, andyan ka pala," sabi ni Sonny. Ngumiti ito. "Speaking of my birthday, wag niyo na akong masyadong intindihin. Ang mahalaga ay kasama ko kayo." "Naku kuya, wag kang ganyan. You deserve the best. Ang swerte-swerte kaya ni Ate Amalia sa'yo," sabi ni Bea. At tila hindi sinasadyang napahawak ito sa braso ni Sonny ng medyo mas matagal kaysa sa nararapat. Napansin yon ni Amalia, ngunit muli, pinili niyang huwag bigyan ng mali siya. Ganoon lang talaga ka-sweet si Bea. Itinuring na rin nitong kuya si Sonny. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga plano para sa kaarawan ni Sonny, tungkol sa mga bagong proyekto sa kumpanya. Ngunit sa buong oras na yon, may kung anong pakiramdam ng kabalisahan ang nagsimulang mamuo sa dibdib ni Amalia. Ang mga sulyap ni Bea kay Sonny, ang paraan ng pag-iwas ni Sonny sa kanyang mga mata,
Marahil ay imahinasyon niya lang. Pagod lang siguro siya. Nang hapon na yon, matapos umalis ni Bea, nagpaalam si Sonny na may kailangan siyang puntahang mahalagang meeting. Nagmamadali itong umalis at sa pagmamadali nito ay naiwan nito ang kanyang Amerikana na nakasabit sa isang silya. Inayos ni Amalia ang mga pinagkainan nila. Kinuha niya ang Amerikana ni Sonny upang isampay ito ng maayos sa kanilang walk-in closet. Ngunit sa pag-angat niya nito, may isang bagay na dumulas mula sa panloob na bulsa at bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Isang matinis na kalabog. Napakunot ang noo ni Amalia. Yumuko siya para pulutin ito. Hindi ito ang pamilyar na telepono ni Sonny. Isa itong ibang telepono. Mas bago, mas manipis. Bakit may isa pa siyang telepono? Ang alam niya ay isa lang ang ginagamit nito para sa personal at sa trabaho. Dinala ng kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Walang password, bumungad sa kanya ang isang simpleng home screen. Kakaunti ang mga app, ngunit ang kanyang pansin ay napunta sa icon ng messages. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. May iisang conversation thread lamang. Ang pangalan ng contact ay nakasave bilang B. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Binuksan niya ang usapan. Ang mga mensahe ay puno ng mga salitang malalambing, mga planong palihim, at ang huling mensahe na natanggap nito kaninang umaga, sa oras na kausap nito ang abogado, sa hardin. Ang mensahe ay mula kay B, at ang mga salita ay tila mga punyal na nasabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa atin at sa baby ko? Tila nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang telepono. Ito ay bumagsak sa sahig at ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng malawak na kusina. Ang perpektong mundo ni Amalia Ilustre ay biglang nagkalamat. At sa mga lamat na yon, nakita niya ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Nakatayo si Amalia sa gitna ng katahimikan. Ang mga mata ay nakapako sa basag na screen ng telepono sa sahig. Ang bawat bitak sa salamin ay tila kumakatawan sa bawat piraso ng kanyang puso na dinurog sa isang iglap. Ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malupit na kantang hindi niya mapatigil. Ang tungkol sa atin at sa baby ko. Baby ko. Isang salita. Isang salita na minsan ay naging pangarap para sa kanilang dalawa ni Sonny, ngunit ngayon ay naging simbolo ng pinakamatinding pagtataksil. Dahan-dahan, tila gumagalaw sa ilalim ng tubig, pinilit niyang iangat ang kanyang mga paa. Bawat hakbang patungo sa kanilang silid ay isang pakikibaka. Ang bawat sulok ng mansyon na dati nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ay ngayoy tila isang malamig at walang lamang na museo ng mga kasinungalingan. Pagdating sa kanilang banyo, nilak niya ang pinto. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, sa harap ng salamin kung saan madalas niyang ayusan ang sarili para sa lalaking mahal niya. Sa wakas ay bumigay siya. Walang sigaw, walang hagulgol. Tanging mga luhang tuloy-tuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata, dala ang bigat ng pagkabigo, ng pait, ng isang pusong pinagtaksilan sa paraang hindi niya kailanman inakala. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ang katawan ay nanginginig sa pigil na hikbi. Ang isipan niya ay lumipad pabalik. 2 taon na ang nakalipas sa isa ring banyo, ngunit sa isang ospital. Ang mga kamay ni Sonny na mahigpit na nakahawak sa kanya, ang mga mata nitong puno ng luha habang sinasabi ng doktor ang mga salitang dumurog sa kanilang pangarap. I'm sorry, Mrs. Ilustre. We lost the baby. Naalala niya ang sakit. Ang pisikal na sakit at ang sakit sa kanyang kaluluwa. At sa gitna ng kadilimang yon, si Sonny ang kanyang naging ilaw. Niyakap siya nito.
Hinalikan ng kanyang buhok at ibinulong, "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Susubok tayo ulit. Ang mahalaga, magkasama tayo. Kahit anong mangyari, tayong dalawa lang." Tayong dalawa lang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang kasinungalingan. Isa na namang matamis na kasinungalingan. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay higit pa sa sakit ng pagkawala ng isang anak. Ito ang sakit ng pagkaalam na ang taong kasama niyang nagluksa ay siya ring naghahanda na palitan ang pangarap na yon. Kasama ang iba. At hindi lang basta iba, kundi ang pinsan niya. Ang itinuring niyang kapatid. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tinignan ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng wasak. Ang mga mata ay namumugto. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit sa likod ng pighating iyon, may ibang nagsimulang umusbong. Isang kislap, isang apoy na dahan-dahang nag-aalab mula sa abo ng kanyang nawasak na puso. Galit. Isang dalisay at nagyayelong galit. Kinuha niya ang isang tuwalya at marahas na pinunasan ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, hindi na ang babaeng kaawa-awa, kundi ang babaeng nagmamay-ari ng Ilustre Legacy Holdings. Ang anak ng yumaong Don Ricardo Ilustre, isang lalaking hindi kailanman nagpapatalo. Hindi. Hindi siya iiyak para sa kanila. Hindi sila karapat-dapat sa kanyang mga luha. Kung ang gusto nila ay laro, ibibigay niya sa kanila ang isang laro na hindi nila kailanman malilimutan. Hindi siya gagawa ng eksena. Hindi siya magwawala. Dahil ang isang mabilis na paghihiganti ay isang regalo. Ang nararapat sa kanila ay isang mabagal, masakit, at kalkuladong pagwasak. Sisirain niya sila sa paraang hindi nila makikita hanggang sa huli na ang lahat. May determinasyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kwarto. Ang unang tinawagan niya ay si Attorney De Silva, ang pinakamatagal at pinagkakatiwalaang abogado ng kanilang pamilya. "Titus," sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "I need you to do something for me. I want you to look into Santino's finances, everything, and I need absolute discretion." Ang pangalawang tawag ay sa isang pribadong investigador na dati nang nagtrabaho para sa kanyang ama. "Mang Jun, si Amalia ito. May ipapatrabaho ako sa'yo. Sundan mo ang asawa ko, si Santino Ramirez, at ang pinsan kong si Beatriz de Leon. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat galaw, bawat pagkikita, bawat usapan. Idokumento mo lahat." Pagkatapos ng mga tawag, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang plano ay nagsisimula nang mabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, dumating si Beatriz. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagkakasala. Lumapit ito kay Amalia. Ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. "Ate Amalia, may kailangan akong sabihin sa'yo." Simula ni Bea. Ang boses ay nanginginig. Hindi umimik si Amalia. Hinintay niya lang itong magpatuloy. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. "Ate, buntis ako," sabi ni Bea, at isang taksil na luha ang tuluyang pumatak. At si Kuya Sonny ang ama. Inaasahan ni Bea na sisigaw si Amalia, magagalit o iiyak. Ngunit wala sa mga yon ang nangyari. Tinitigan lamang siya ni Amalia, isang mahabang sandali ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Bea ang nangyari. Ngumiti si Amalia. Isang matamis, maunawaing ngiti. Tumayo siya, lumapit kay Bea, at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman ni Amalia ang pagtataka at paninigas ng katawan ng kanyang pinsan. "Congratulations, pinsan!" Bulong ni Amalia sa tenga nito. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong lamig.
We need to celebrate this. Bumitiw si Amalia sa yakap at hinawakan ang mga balikat ni Bea. Ang kanyang nangiti ay hindi nawawala. Si Bea ay naiwang tulala. Ganap na nalilito sa reaksyon ng kanyang pinsan. Hindi niya alam na ang yakap na yon ay hindi isang yakap ng pagtanggap. Iyon ay isang hudas na halik. Ang simula ng isang ganti na masusunog silang dalawa sa alab. Ang elevator ay tahimik na umakyat patungo sa penthouse floor. Habang naghihintay, tinitignan ni Santino, Sonny Ramirez ang kanyang refleksyon sa makintab na salamin ng pinto. Ang mamahaling suit, ang relong nagkakahalaga ng 1,000,000 piso, ang perpektong gupit. Ito ang buhay na nararapat sa kanya, isang buhay na pinaghirapan niyang makuha, kahit na sa paraang hindi alam ng mundo. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang malawak na sala na may tanawing bumabalot sa buong Makati skyline. At sa gitna niyon, naghihintay si Beatrice de Leon, nakasuot ng isang seda na roba, may hawak na 2 kupita ng champagne. "You're late," sabi ni Bea, ngunit walang bahid ng inis sa kanyang boses. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Traffic was terrible," sagot ni Sonny. Sabay hubad ng kanyang Amerikana at pagluwag ng kanyang kurbata. Lumapit siya kay Bea at kinuha ang isang kopita. "But it's all worth it." Itinaas niya ang kanyang kopita. "To us," sabi niya. "To our future. To the new Illustre Empire. To the baby." Dagdag ni Bea at marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan bago sila nag-toast. Ang penthouse na ito ang kanilang lihim na pugad. Isang lugar na binili ni Sonny gamit ang pera mula sa isa sa mga side project niya sa kumpanya. Dito, hindi siya si Santino Ramirez, ang asawa ni Amalia Illustre. Dito, siya ang hari, siya ang may kontrol. Matapos ang isang mabilis at tagumpay na halik, umupo sila sa sofa. "So, how did she take it?" Tanong ni Sonny. Ang interes ay malinaw sa kanyang boses. "Exactly as we planned," sagot ni Bea. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "No, actually better. I thought she would cry or scream or throw me out. But you know what she did?" "What?" "She smiled, she hugged me, and she said, 'Congratulations, pinsan. We need to celebrate this.'" Ginaya ni Bea ang malambing na boses ni Amalia na may kasamang pang-aalipusta. Napahalakhak si Sonny, isang malakas, walang pakundangang halakhak. My sweet, naive Amalia. Palagi na lang siyang naniniwala sa kabutihan ng lahat. She's so blinded by her love for me. She can't see the truth even if it's right in front of her. Hindi ka ba kinakabahan, Sonny? Her reaction, it was weird. It was too calm. Pag-amin ni Bea, isang maliit na gatla ng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang noo. Hinawakan ni Sonny ang baba ni Bea at marahang itinaas ito. "Bea, my dear, yan ang kahinaan niya. Her heart. She's all heart and no spine. Akala niya siguro, by accepting this, she can still keep me. She's desperate. At ang desperasyon na, yan ang gagamitin natin laban sa kanya." Iyon ang palaging tingin ni Sonny kay Amalia. Isang mabait, marupok, at medyo hangal na babae na nagkataon lang na ipinanganak na mayaman. Hindi niya nakikita ang talino at tapang na nakikita ng iba. Para sa kanya, si Amalia ay isang gintong susi. Isang susi para buksan ang pinto sa mundo na matagal na niyang pinapangarap. Isang mundo na malayo sa kahirapan na kanyang pinagmulan. Ang pagmamahal nito ay isang kasangkapan lamang. Ang tiwala nito ay isang puhunan. "So what's the next step?" Tanong ni Bea. Ang pag-aalala ay napalitan na ng pananabik. "Patience," sabi ni Sonny, sabay inom sa kanyang champagne. "Hahayaan natin siyang masanay sa ideya. Meanwhile, I've already instructed my guy in finance, si Mang Teban, to create another shell corporation. We'll start diverting funds from the new infrastructure project. By the time my birthday comes around, I'll have enough leverage
to call for a board meeting and demand more control. With the baby as my heir, they will have no choice. Paano kung hindi pumayag ang board? They will. Paniniguro ni Sonny, Amalia will convince them. She'll do anything for the sake of our family. Idiniin niya ang huling dalawang salita na may halong panunuya. Nagpatuloy sila sa pagpaplano, ang kanilang mga boses ay puno ng kasakiman at pagkasabik. Bawat salita ay isang hakbang palapit sa kanilang inaasam na tagumpay at isang pako sa kabaong ng tiwala ni Amalia. Para sa kanila, ito ay hindi pagtataksil. Ito ay ambisyon. Ito ay pagkuha lamang ng kung ano ang sa tingin nila ay nararapat para sa kanila. Biglang tumunog ang personal na telepono ni Sonny, ang teleponong alam ni Amalia. Ang pangalan ni Amalia ay lumabas sa screen. Nagkatinginan sila ni Bea. Sinanyasan ni Sonny si Bea na manahimik bago niya sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay agad na nagbago, naging malambing at mapagmahal. Hello, mahal. Yes, I'm still in a meeting. Medyo natagalan. Why? Is everything okay? May ilang sandali ng katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Si Bea ay nakatingin lang sa kanya. Sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Unti-unti, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sonny, isang nangiti ng purong tagumpay. A grand birthday party at the peninsula? Wow, mahal. You don't have to do that, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Pero, kung yan talaga ang gusto mo, then of course, anything for you. Yes, mahal. I love you too. See you later. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Bea. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagwawagi. Ano ang sabi niya? Tanong ni Bea. Hindi makapagsalita si Sonny sa sobrang tuwa. Muli siyang napahalakhak. She wants to throw me a grand birthday party sa The Peninsula para pasalamatan ako sa lahat ng ginawa ko para sa kanya. Ang huling mga salita ay halos pabulong na may kasamang diin na sinundan ng isa pang malakas na tawa. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pasalamatan. Si Amalia ba sa sobrang pagiging bulag nito? O ang tadhana sa sobrang pagiging pabor sa kanya? Perpekto. Ang lahat ay nagaganap ng mas perpekto pa sa kanyang pinlano. Ang mismong entablado ng kanyang pagbagsak ay inihahanda na pala ng babaeng kanyang winawasak. Ang mga araw na sumunod sa pagkakadiskubre ni Amalia ay tila mahabang paglalakbay sa gitna ng isang malaking disyerto. Ang bawat sandali ay puno ng init ng pagsisikap at uhaw sa katotohanan na magpapalaya sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagiging wasak, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Ang kanyang mansyon na dati sagisag ng kanyang kaligayahan ay naging sentro ng isang lihim na operasyon. Siya si Amalia Ilustre, ang mapagmahal na asawa. Siya ang mabait na may bahay na abala sa mga plano para sa kaarawan ng kanyang minamahal na asawa. Ngunit sa likod ng maskara na ito, siya si Amalia Ilustre, ang henyong manlalaro, ang tuso na mga ngaso na naghahanda para sa pinakamalaking pusta ng kanyang buhay. Isang umaga, habang nagbabasa siya ng mga balita sa tablet, habang umiinom ng kape, may dumating na email mula kay Mang June, ang pribadong investigador, ang paksa. Updated report, Santino Ramirez and Beatriz de Leon. Nanginginig, ngunit sabik. Binuksan niya ang email. Bawat larawan, bawat recording, bawat detalye ng kanilang mga lihim na pagkikita ay nagpatibay sa kanyang determinasyon. Nakita niya sila sa mga eksklusibong restaurant, naglalambingan sa mga pribadong sasakyan, at ang pinakamasakit, nakita niya si Bea na malinaw na hawak ang kanyang tiyan, habang si Sonny ay nakangiti at tila may pagmamalaki sa mga mata nito. Parang lason,
Unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao ang bawat detalye, ngunit sa halip na sumuko, napagtibay nito ang kanyang loob. Ito na ang mga piraso ng kanyang puzzle, mga piraso na magpapabagsak sa kanila. Kasabay nito, ang kanyang tiwala at pinagkakatiwalaang accountant, si Attorney De Silva, ay nagpapadala rin ng mga report. Ang mga digital na trail ng pera, ang mga lihim na bank account, ang mga pekeng kontrata na nakakalap nito ay tulad ng isang malaking pader na itinayo ni Sonny upang itago ang kanyang pagnanakaw. Ang mga transaksyon ay sobrang tuso, Amalia, sabi ni Attorney De Silva sa isang ligtas na tawag sa telepono. Gumagamit siya ng mga offshore accounts at shell corporations na mahirap i-trace, pero nakakahanap tayo ng mga butas. Mukhang may sinimulan siyang bagong proyekto sa isang infrastructure company, ilang buwan na ang nakalipas. Lumalabas na malaki ang pera na naililipat doon. Kung ipagpapatuloy ito, baka sa susunod na quarter, wala nang matira sa kumpanya. Infrastructure company? Anong pangalan? Tanong ni Amalia. Ang kanyang boses ay kalmado. Nakuha namin ang pangalan. Phoenix Builders and Development. Sagot ni Attorney De Silva. Phoenix Builders and Development. Ang pangalan ay pumasok sa isipan ni Amalia na parang isang utos. Phoenix, ang ibong mythological na sumisibol mula sa abo. Isang magandang pangalan para sa isang kumpanyang nagtatago ng katiwalian. Ito ang magiging susi niya. Sa isang pagpupulong ng board, habang si Sonny ay nakangiti at nakikinig, nagtanong si Amalia na may dalang isang dokumento na galing sa investigador. Sonny, may kailangan akong linawin. Nakita ko itong listahan ng mga proyekto na parang hindi pamilyar sa akin. Kasama dito ang isang Phoenix Builders and Development. Ano ang tungkol dito? Bahagyang napansin ni Amalia ang pagbabago sa ekspresyon ni Sonny. Mabilis itong nagbalik sa normal, ngunit sapat na iyon para sa kanya. Ah, iyon ba? Isang maliit na investment lang, mahal. Para sa diversification ng ating assets. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan, sabi ni Sonny. Sabay kindat. Ngumiti si Amalia, isang ngangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, pero hindi ba dapat ay may approval muna tayo ng board para sa mga bagong investment na ganyan kalaki? Lalo na kung gagamit tayo ng pera ng kumpanya. Napansin ni Sonny ang tensyon sa pagitan ni Amalia at ng ilan pang board members na matagal nang tapat sa kanyang ama. Ngunit sa kanyang sobrang kumpiyansa, ipinagwalang bahala niya ito. Of course, mahal. This is just a proposal. I'll present it to the board soon, sabi niya habang nakatitig sa kanya ng mapagmataas. Ang araw-araw na pagpapanggap ay napakapait para kay Amalia. Ang makipag-usap kay Sonny, ang magpakita ng pagmamahal, ang makipaghalakhakan kay Bea tuwing ito ay bumibisita. Lahat ng iyon ay parang paglalakad sa manipis na yelo na handa nang bumigay. Ngunit ang bawat eksena ay isang pagtitiis, isang paghahanda. Alam niyang malapit na ang tamang oras. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanilang silid-tulugan, pinindot niya ang numero ng kanyang kaibigan at matagal nang kasangga ng kanyang ama. Si Mr. Tan, isang matandang board member na may malaking respeto sa pamilya ilustre. Mr. Tan, simula ni Amalia, ang kanyang boses ay may kaunting panginginig, ngunit puno ng determinasyon. May kailangan akong ibahagi sa inyo. May kinalaman po ito sa kumpanya at sa asawa ko. Amalia Hija, ano ang nangyayari? Tanong ni Mr. Tan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nalaman ko po na si Sonny, kasama ang pinsan kong si Bea, ay may malaking plano para sa Ilustre Legacy Holdings. Hindi lamang po sila nagtataksil sa akin, kundi pati na rin sa pundasyon ng kumpanyang itinayo ng aking ama. Mayroon akong mga ebidensya. Kailan po tayo pwedeng mag-usap ng pribado? Ang pagkahanda ni Amalia ay hindi lamang sa pagkalap ng ebidensya. Ito ay sa paghahanap ng mga kakampi. Alam niyang hindi niya ito magagawa mag-isa.
Kailangan niya ng mga taong naniniwala pa rin sa alaala ng kanyang ama at sa integridad ng kumpanya. Habang naghahanda para sa kaarawan ni Sonny, si Amalia ay hindi lamang ang masayang asawa na nag-oorganisa ng isang party. Siya ang general na nag-aayos ng kanyang mga tropa, nagtatayo ng mga depensa, at nagpaplano ng isang estratehiya na tiyak na maghahatid sa kanila sa tagumpay. Ang bawat ngiti na kanyang ibinibigay, ang bawat tanong na kanyang tinatanong, ay bahagi ng kanyang mas malaking laro, ang laro ng mga ahas na kanyang sisirain mula sa loob. Kinahapunan, isang nondescript na brown envelope ang inihatid sa mansyon. Walang return address, walang pangalan. Ito ay para lamang kay Ma'am, ayon sa mensahero. Alam ni Amalia kung ano ang laman nito. Dinala niya ito sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na puno ng mga alaala ng kanyang ama. At doon, nilak niya ang pinto. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang babaeng umiyak sa banyo ilang linggo na ang nakalipas ay wala na. Ang natitira ay isang reyna na naghihintay sa huling piraso ng ebidensya bago niya ideklara ang digmaan. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo ng sobre. Sa loob ay may ilang mga papel, mga opisyal na dokumento mula sa isang kilalang fertility clinic sa San Diego, California. Ang mga petsa ay mula pa 6 na taon na ang nakalipas bago pa man sila ikinasal ni Sonny. Ang mga mata ni Amalia ay mabilis na tumakbo sa mga medikal na termino at mga numero. Ngunit iisang salita lamang ang kanyang hinahanap. At nang makita niya ito, sa ilalim ng seksyon na may nakasulat na Final Diagnosis, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isang salita. Isang salitang teknikal at walang emosyon, pero may bigat na kayang magwasak ng buong mundo. Azoospermia. Binasa niya ito ulit at ulit at ulit. Ang salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya ng paulit-ulit. Azoospermia. Isang kondisyon kung saan walang sperm cell na natatagpuan sa semilya. Congenital. Ibig sabihin, mula pa sa kapanganakan. Ibig sabihin imposible. Imposibleng magkaanak si Santino Ramirez. Ang unang dumating ay hindi galit. Hindi pighati, kundi pagkabigla. Isang malalim, nakabibinging pagkabigla na nagpatigil sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng kasinungalingan, ang relasyon nila ni Bea, ang pagnanakaw sa kumpanya, ay masakit. Ngunit ito ay nasa ibang antas ng kalupitan dahil hindi lamang ito isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang kalkuladong panloloko na direktang tumatarget sa pinakamalaki niyang kahinaan, sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang pagkawala ng kanilang anak, ang kanyang desperadong pagnanais na maging isang ina. At pagkatapos ng pagkabigla, dumating ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tawa. Nagsimula ito bilang isang mahinang paghikbi, ngunit mabilis itong naging isang ganap na halakhak. Isang tawa na walang saya, walang kagalakan. Ito ay mapait, baliw, at puno ng sakit. Tumawa siya hanggang sa ang kanyang tiyan ay sumakit, hanggang sa ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng nangangalit na kapusukan. Ang pagbubuntis ni Bea ay hindi lamang bunga ng isang affair. Ito ay isang kasinungalingan mula simula hanggang wakas. Isang sandata na kanilang nilikha upang tuluyan siyang wasakin. Biglang tumigil ang kanyang pagtawa. Ang init ng kanyang emosyon ay biglang napalitan ng isang nagyayelong lamig. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang palaging pagtanggi ni Sonny na magpatingin sa doktor kasama niya, palaging sinisisi ang stress sa trabaho. Ang biglaang paglitaw ni Bea sa kanilang buhay na may dalang balita ng pagbubuntis, ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang pagmamataas. Akala nila, hawak nila ang lahat ng baraha. Ngunit ngayon,
Hawak niya ang alas. Ang barahang wawasak sa buong bahay ng mga kasinungalingan na kanilang itinayo. Kinabukasan, sadya niyang hinanap si Bea sa hardin. Ang pinsan niya ay masayang dinidiligan ang mga paboritong rosas ni Amalia. Mukhang masaya ka, Bea, sabi ni Amalia. Ang kanyang boses ay kalmado. Siyempre naman ate, excited na ako para sa baby. Masiglang sagot ni Bea. Sabay haplos sa kanyang medyo umuumbok ng tiyan. Lumapit si Amalia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tiyan ni Bea. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpanginig sa kalooban ni Bea nang hindi nito alam kung bakit. Alam mo, simula ni Amalia, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Ang isang anak ay isang biyaya, isang milagro, at ang pinakamahalagang tanong na dapat mong masagot ay kung kanino talaga nagmula ang milagrong iyan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bea. Sigurado ka ba kung sino ang ama niyan? Nakita ni Amalia ang isang mabilis na kislap ng takot sa mga mata ni Bea. Isang kislap na kasing bilis ng kidlat, ngunit sapat na para makita niya. Mabilis itong napalitan ng pagkukunwaring galit. Ate Amalia, anong klaseng tanong yan? Siyempre, si Kuya Sonny ang ama. Sino pa ba? Depensa ni Bea. Hindi sumagot si Amalia. Ngumiti lang siya ulit, isang nangiti na puno ng lihim. Bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng mansyon, iniwan si Bea na tulala at mayroong biglang kaba sa dibdib. Nang gabing iyon, umuwi si Sonny na may dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Sinalubong niya si Amalia ng isang halik. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, sabi niya. Tinanggap ni Amalia ang mga bulaklak. Habang inaayos niya ito sa isang florera, nakita niya ang kanilang refleksyon sa salamin sa dingding. Si Sonny ay lumapit mula sa kanyang likuran at niyakap siya. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang tiyan. Malapit na. Mahal ko. Bulong ni Sonny sa kanyang tenga. Ang hininga ay mainit. Malapit na nating makumpleto ang pamilya natin. Tumingin si Amalia sa kanilang refleksyon. Nakita niya ang nakangiting mukha ni Sonny sa ibabaw ng kanyang balikat at nakita niya ang sarili niyang mukha, kalmado at hindi matinag. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Sonny sa salamin. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiti na malamig, isang ngiti na nakamamatay, isang ngiti na nangangako ng isang paghihiganti na masusunog ang kanilang mundo hanggang sa maging abo. Para kay Santino Ramirez, ang tagumpay ay may amoy. Ito ay ang amoy ng mamahaling leather sa kanyang sapatos, ang amoy ng bagong print na pera, at ang amoy ng takot sa mga mata ng kanyang mga karibal. At sa mga nakalipas na linggo, ang amoy na yon ay tila mas matindi, mas malapit, halos abot kamay na niya. Ang reaksyon ni Amalia sa pagbubuntis ni Bea ay ang huling kumpirmasyon na kailangan niya. Ang pagiging kalmado nito, ang pagtanggap nito, ay hindi tanda ng lakas. Para kay Sonny, iyon ay tanda ng desperasyon. Isang babaeng handang lunukin ang sariling pride para lang hindi maiwan. Isang babaeng perpektong-perpekto para manipulahin. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga business reports sa kanyang home office, pumasok si Amalia. May dala itong isang folder, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at propesyonal. Sunny, may oras ka ba? May gusto lang akong ipakita sa'yo, sabi ni Amalia. Itinaas ni Sonny ang kanyang tingin, nagkunwaring abala. Of course, mahal. Para sa'yo, palagi. Inilatag ni Amalia ang mga dokumento sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Naalala mo yung Phoenix Builders and Development? Gumawa ako ng sarili kong research. At tama ka. It's a massive opportunity. Napakunot ang noo ni Sonny, bahagyang nagulat sa inisyatibo nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng paghanga sa sarili. Tingnan mo nga naman, kahit siya ay kumbinsido sa galing ko. I told you.
Mayabang niyang sabi. Yes. Pagpapatuloy ni Amalia, hindi pinapansin ang kanyang tono. Ang problema, masyadong malaki ang risk kung gagamitin natin ang pondo ng Illustre Legacy. Baka questionin tayo ng board. Pero may naisip akong paraan. Itinuro niya ang isang masalimuot na flowchart sa isa sa mga papel. I found a private equity firm in Singapore that specializes in high-risk, high-reward infrastructure projects. Kung ipapasok natin ang personal assets natin, specifically, yung shares mo na nakuha mo after our wedding, bilang initial investment, aangat ang value nito ng triple in just 6 months. It's a brilliant, tax-free move. By the time the returns come in, we can buy back more shares from the other board members. Effectively, you'll have more control over the company. Legally. Si Sonny ay nakikinig at habang mas marami siyang naririnig, mas lalong lumalaki ang kanyang mga mata sa pagkagusto. Ang plano ay perpekto. Masyadong perpekto. Gagamitin niya ang sarili niyang pera na technically ay galing din naman sa mga ilustre para palakasin ang kanyang kapangyarihan. At ang lahat ng ito ay ideya pa mismo ni Amalia. Ang iro niya ay napakatamis. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang hinaharap. Siya, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom. Ang mga matatandang board members na tapat sa yumaong Don Ricardo ay isa-isang yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Ang pangalan ng building ay papalitan mula Illustre Tower at magiging Ramirez Tower. Si Amalia ay mananatili sa kanyang tabi, ang maganang palamuti. At si Bea, kasama ang kanyang anak, ay komportabling mamumuhay sa anino. Sinusuportahan ng yaman na kanyang nilikha. Mahal, this is brilliant, sabi ni Sonny. Ang kanyang boses ay puno ng sinserong paghanga, hindi kay Amalia, kundi sa kinabukasang nakikita niya. You really are more than just a pretty face. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amalia. I do my best. So I had Attorney De Silva draft the necessary papers. It's a standard share transfer agreement to a holding company managed by the equity firm. All you have to do is sign. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa harap ni Sonny. Ito ay puno ng mga legal jargon at mga numero. Tiningnan niya ang unang pahina. Ang pangalawa, masyadong marami. Masyadong nakakatamad basahin. At para saan pa? Si Amalia na mismo ang nagsuri nito. Ang sarili niyang asawa. Ano naman ang makukuha nito sa panloloko sa kanya? Where do I sign? Tanong niya. Kinuha ang kanyang mamahaling Montblanc pen. Just here. And here. Initial here. Mahinahong turo ni Amalia sa mga linya sa bawat pahina. Naramdaman ni Sonny ang bigat ng panulat sa kanyang kamay. Bawat pirma niya ay tila isang malakas na paghampas ng martilyo, nagpapatibay sa pundasyon ng kanyang bagong imperyo. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay musika sa kanyang pandinig. Tumingin siya kay Amalia habang pumipirma. Nakatayo lang ito, nanonood. Ang kanyang mukha ay kalmado at hindi mabasa. Marahil ay namamangha ito sa kanyang desisyon, sa kanyang katapangan. Nang matapos niya ang huling pirma, isinara niya ang folder nang may malakas na kalabog, isang tunog ng katapusan, isang tunog ng panalo. It's done, sabi niya, nakangiti ng malapad. It's done, ulit ni Amalia. Ang boses ay walang emosyon. Tumayo si Sonny at naglakad palabas ng silid. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa hangin. Pagdating sa koridor, agad niyang kinuha ang kanyang sikretong telepono at tinawagan si Bea. Bea? Sabi niya, hindi maitago ang panginginig sa tuwa sa kanyang boses. Sonny, anong nangyari? Ginawa na niya. Ipinapirma niya sa akin ang mga papeles. Ang lahat ng shares ko, inilipat ko sa isang investment na magpapayaman sa atin ng husto. Napasinghap si Bea sa kabilang linya. Talaga? Pumayag siya? Hindi lang siya pumayag. Pagmamalaki ni Sonny.
Ideya niya ang lahat. Hindi niya alam. Ibinigay niya mismo sa akin ang sandatang wawasak sa kanya. Humalakhak siya. Atin na ang lahat, Bea. Atin na. Samamantala, naiwan si Amalia sa loob ng kanyang pag-aaral, nakatayo sa tabi ng mesa. Hinintay niyang marinig ang pagsara ng pinto ng kanilang silid-tulugan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang numero ni Attorney De Silva. "Titus," sabi niya. "Ma'am Amalia," sagot ng abogado sa kabilang linya. "Kumusta?" Tumingin si Amalia sa nakasaradong folder sa ibabaw ng mesa. Ang kasunduan na wawasak sa buhay ni Santino. "It's done," sabi ni Amalia. Ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing talim ng yelo. "He signed everything. He legally owns nothing now." Nakatayo si Beatriz de Leon sa harap ng isang full-length mirror sa loob ng penthouse unit na nagsisilbing kanlungan ng kanyang mga pangarap. Ang suot niya ay isang emerald green na evening gown, gawa sa pinakamakinang na satin na tila tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. Libu-libong maliliit na kristal ang nakaburda dito, kumikinang sa bawat galaw niya, na parang mga bituin sa isang madilim na kalangitan. Ito ang damit na isusuot niya bukas sa kaarawan ni Sonny. Ang damit na magiging saksi sa kanyang pag-upo sa trono. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniikot niya ang kanyang sarili. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, nararamdaman niyang nababagay siya. Ang refleksyon sa salamin ay hindi na si Bea, ang pobreng pinsan, ang laging nakasunod, ang tagapulot ng mga luma at pinagsawaan. Ang babae sa salamin ay isang reyna. Bigla, ang imahe sa salamin ay nagbago. Nakita niya ang isang batang babae, mga 12 taong gulang, suot ang isang kupas na kulay rosas na bestida. Medyo maluwag pa ito sa kanya. Naalala niya ang araw na yon. Ang kaarawan niya. Ibinigay iyon ni Amalia sa kanya bilang regalo. "Hindi ko na kasi kasya, Bea. Sa'yo na lang. Favorite dress ko yan." Sabi pa nito noon na may ngiti. Naalala ni Bea ang init ng hiya na naramdaman niya. Isang paboritong damit na pinagsawaan na. Isang hand-me-down, gaya ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ang mga laruan, ang mga libro, maging ang atensyon ng kanilang mga kamag-anak. Lahat ay dumaan muna kay Amalia bago mapunta sa kanya. At sa araw na yon, habang pinipilit niyang ngumiti at magpasalamat, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Balang araw, lahat ng sayo ay magiging akin. Lahat. Ipinilig ni Bea ang kanyang ulo. Iwinaawaksi ang mapait na alaala. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang bukas. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng vanity table. Isang hindi rehistradong numero. Kinunutan niya ito ng noo bago sinagot. Ang boses ay iritado. "Hello? Bea, ako to," sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, isang boses na ayaw niyang marinig ngayon. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang tatawag?" Pabulong niyang sabi, puno ng pagbabanta. Lumayo siya sa salamin at naglakad patungo sa bintana. "Kailangan ko lang malaman kung kailan ko makikita ang anak ko." Pagpupumilit ng lalaki. "Wala kang anak dito." Madiin na sagot ni Bea. "Ang batang ito ay anak ni Santino Ramirez. Naiintindihan mo? Huwag mo na akong guguluhin. Ipadadala ko na lang ang pera mo. Maghintay ka." Mabilis niyang pinatay ang tawag. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog dahil sa inis at kaba. Isang maliit na gusot sa kanyang perpektong plano. Ngunit kaya niyang ayusin ito. Lahat ay kaya niyang ayusin. Para pakalmahin ang sarili, kinuha niya ang isang kopya ng isang high society magazine sa coffee table. Sa cover, nakangiti si Amalia, suot ang isang nagniningning na kwintas. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ang headline, "Amalia Ilustre, the heart
of the legacy. Hinaplos ni Bea ang malamig na papel. Ang kanyang daliri ay dumaan sa perpektong mukha ng kanyang pinsan. Ang kabaitan na iyon, ang tiwala na iyon, iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang ganda-ganda mo pa rin, ate. Bulong ni Bea sa larawan. Ang kanyang boses ay isang pinaghalong inggit at tagumpay. Sayang lang, dahil bukas, ako na ang papalit sa'yo. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto ng kanyang unit. Nagtaka siya. Hindi niya inaasahan si Sonny ngayong gabi. Maingat niyang binuksan ang pinto at nakita ang isang delivery man na may hawak na isang maliit, eleganteng paper bag na may logo ng isang kilalang alahasan. Para po kay Miss Beatrice de Leon. Kinakabahang tinanggap niya ito at isinara ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang paper bag. Sa loob ay isang itim na velvet box at sa loob ng box, nakalatag sa puting satin, ay isang kwintas. Isang kwintang nining na gawa sa mga diamante na kumikinang na parang mga patak ng luha na nagyelo sa panahon. Ito ay mas maganda pa sa kwintas na suot ni Amalia sa magazine. May isang maliit na card na nakasiksik sa gilid. Kinuha niya ito at binasa ang sulat kamay ni Amalia. Para sa pinakamamahal kong pinsan, isuot mo ito bukas. Ito ang kukumpleto sa itsura mo. Nagmamahal, Amalia. Napahawak si Bea sa kwintas. Ang mga diamante ay malamig sa kanyang mga daliri. Isang alon ng pagtatagumpay ang bumalot sa kanya. Ito na yon, ang huling patunay. Tinanggap na talaga ni Amalia ang lahat. Masyadong bulag sa pag-ibig para lumaban. Ngunit habang isinusukat niya ang kwintas sa kanyang leeg, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang bahagyang kilabot. May kung anong malamig sa bigat nito. May kung anong kakaiba sa katahimikan ni Amalia. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam. Guni-guni niya lang iyon. Ito ay regalo. Isang regalo ng pagsuko mula sa kanyang pinsan, isang regalo ng paalam. Ang araw ng kaarawan ni Santino Ramirez ay dumating na may dalang hangin ng pagbabago. Para sa karamihan, isa lamang itong ordinaryong araw. Ngunit para sa tatlong tao na ang mga buhay ay magkakaugnay sa isang masalimuot na sayaw ng pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti, ito ang araw ng paghuhukom. Sa loob ng master suite ng mansyon ng mga ilustre, ang katahimikan ay halos banal. Nakatayo si Amalia sa harap ng kanyang salamin, hindi pa naliligo. Suot lamang ang isang puting roba. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng nakita niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang pamumugto ay wala na. Ang bakas ng kalungkutan ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. May kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na nagmumula hindi sa kawalan ng problema, kundi sa pagtanggap na haharapin niya ito ng buong tapang. Hindi siya natulog ng gabing iyon, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa paghahanda. Isa-isa niyang sinuri ang bawat detalye ng kanyang plano. Ang mga video file mula kay Mang Jun ay nakasave sa tatlong magkakaibang encrypted USB drive. Ang mga financial document at ang medical record ni Sonny ay nakaprint at nakaselyo sa mga sobre. Handa nang ipamahagi sa mga piling miyembro ng board at sa media. Ang kopya ng kasunduang pinirmahan ni Sonny ay nasa ligtas na pangangalaga ni Attorney De Silva na darating mamayang gabi bilang isa sa mga bisita. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang head ng technical team na kanyang personal na kinuha para sa event. Leo, si Amalia ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. Is everything in place? Yes, ma'am, sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ang projector ay nakasync na sa laptop na ibinigay ninyo. Ang sound system ay nakacheck na. We are ready for your cue. Good, sabi ni Amalia. Remember, no mistakes. Everything must be flawless. Flawless, ma'am. Understood. Ibinaba niya ang tawag.
Naglakad siya patungo sa kanyang walk-in closet. Ang mga damit na nakahanay doon, mga pastel na kulay, mga bulaklakin na disenyo, mga malambot na tela, ay tila pag-aari ng ibang babae. Sa dulo, nakasabit ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang evening gown na kulay dugo. Isang pulang-pula na damit na bumabagay sa kanyang katawan na may matapang na hiwa sa likod. Ito ang damit na isinuot niya noong unang beses siyang ipinakilala ng kanyang ama bilang tagapagmana ng Ilustre Legacy. Isang damit ng kapangyarihan. Habang isinusuot niya ito, naramdaman niya ang pagbabago. Hindi lamang sa panlabas, naramdaman niyang isinusuot niya muli ang baluti na matagal na niyang ibinaon dahil sa pag-ibig. Bago siya bumaba, dumaan muna siya sa library. Sa dingding, nakasabit ang isang malaking larawan ng kanyang ama, si Don Ricardo Ilustre, na may matatalim na mata ngunit may bahagyang nangiti sa mga labi. Lumapit si Amalia at hinaplos ang malamig na salamin ng picture frame. "Papa," bulong niya, "patawarin mo ako. Kung sa tingin mo ay naging mahina ako, patawarin mo ako kung hinayaan kong lokohin ako. Pero ipinapangako ko sa'yo, ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ilustre. I will not fail you, Papa." Nang maging handa na ang lahat, sabay silang dumating sa The Peninsula, Manila. Si Sonny, gwapong-gwapo sa kanyang itim na tuxedo, ang braso ay nakaakbay sa kanya. At sa kabilang banda, si Bea, suot ang emerald green na gown at ang kwintas na diamante na regalo niya. Ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang masayang pamilya na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. "Mahal, you look breathtaking," bulong ni Sunny sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning, ngunit alam ni Amalia na ang ningning na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa yaman at kapangyarihang kinakatawan niya. "You deserve only the best tonight, Sunny," sagot ni Amalia, isang ngiting matamis. Habang naglalakad sila papasok sa Grand Ballroom, lahat ng mata ay nasa kanila. Ang mga kamera ay kumikislap, ang mga bulungan ng paghanga ay naririnig. Tinanggap nila ang mga pagbati, nakipagkamay sa mga makapangyarihang tao, at gumanap sa kanilang mga papel nang walang pagkakamali. Nakita ni Amalia ang kanyang mga kakampi, si Mr. Tan, si Attorney De Silva, at ang iba pang tapat na kaibigan ng kanyang pamilya, nakaupo sa isang mesa malapit sa entablado. Isang bahagyang pagtango mula sa kanila ay sapat na. Handa na ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, oras na para sa mga talumpati. Si Sonny, na naliligo sa atensyon, ang unang nagsalita. Pinasalamatan niya ang lahat, pinuri ang kanyang napakabait at mapagmahal na asawa, at nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa isang bagong kabanata para sa kanilang pamilya at sa kumpanya. Nang matapos siya, si Amalia na ang tinawag. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado, ang kanyang pulang damit ay tila apoy na gumagalaw sa gitna ng silid. Naramdaman niya ang tingin ng lahat. Naramdaman niya ang tingin ni Sonny. Naramdaman niya ang tingin ni Bea. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ngumiti siya sa lahat ng mga bisita, isang ngiti na nagpatigil sa lahat ng bulungan. "Good evening, everyone," simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Welcome to my husband's birthday party. Thank you all for coming to celebrate with us." Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa nagagalak na mukha ni Sonny patungo sa nag-aabang na mukha ni Bea. "We have a very, very special surprise for him tonight. Something to show him just how much he is truly loved." Nakatayo sa entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng mga spotlight, may isang sandali kung saan ang ingay ng buong ballroom ay tila naglaho. Para kay Amalia, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa daan-daang bisita, kundi sa isang mesa lamang
sa harap. Doon, magkatabing nakaupo sina Sonny at Bia. Si Sonny ay nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki, isang ngiti ng pagmamay-ari ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang kanyang trophy wife ay nasa entablado, handang purihin siya sa harap ng buong mundo. Hindi niya alam na ang entabladong yon ang magiging kanyang bitayan. Si Bea naman ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning dahil sa mga diamante sa kanyang leeg at sa tagumpay na abot kamay na niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang kapatid, ang ahas sa kanyang paraiso. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang alon ng emosyon ang biglang bumalot kay Amalia. Hindi galit, hindi determinasyon, kundi isang malalim, matinding lungkot. Isang huling piraso ng kahapon ang biglang bumisita sa kanyang alaala. Nakita niya ang sarili, 5 taon na ang nakalipas, sa araw ng kanilang kasal. Nakita niya si Sonny sa dulo ng altar. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kaligayahan habang siya ay naglalakad palapit. Naalala niya ang bigat ng pangako sa bawat salitang binitawan nila, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan. Naalala niya ang mga gabing magkayakap sila, pinapangarap ang kanilang kinabukasan, binibigyan ng pangalan ang kanilang mga magiging anak. Naalala niya kung paano nito pinunasan ang kanyang mga luha noong una silang nabigo. Ang mga halik nito, ang mga yakap nito, ang mga salitang mahal kita na tila musika sa kanyang pandinig. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Mula sa simula? O mayroon bang isang bahagi, kahit gaano kaliit, na naging totoo? Ang sakit ng katotohanan ay muling tumusok sa kanya. Ang babaeng nagmahal noon, ang babaeng naniwala sa bawat pangako, ay kailangan niyang patayin ngayong gabi. Upang mabuhay ang babaeng nararapat na maging siya, kailangan niyang iburol ang multo ng nakaraan. Ito ang kanyang sandali ng all is lost. Hindi dahil sa natatalo siya sa laban, kundi dahil para manalo, kailangan niyang tanggapin na ang lahat ng pinaniwalaan niyang totoo ay isang malaking ilusyon. Ang pag-ibig na kanyang iningatan at pinahalagahan ay abo na lamang. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila yelo na pumasok sa kanyang mga baga. Pinapawi ang init ng kanyang mga alaala. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, isang kilos na hindi niya namalayan. Naalala niya ang sakit, ang pagkawala. At ang pagkawala na iyon ang naging huling gatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Ang pag-ibig ay maaaring mamatay, ngunit ang paghihiganti ay may sariling buhay. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Itinuon niyang muli ang kanyang tingin kina Sonny at Bia. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas malamig. Ang lambot sa kanyang puso ay tumigas at naging bakal. Ang pag-aalinlangan ay naglaho. Nagbigay siya ng isang halos hindi mapansing senya sa technical booth sa likuran. Isang maliit na pagtango. Nakita niya si Leo, ang head ng tech team, na tumango pabalik. Bumaling siyang muli sa mikropono. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan. And now, sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong na narinig ng lahat. Let the show begin. Sa hudyat ni Amalia, dahan-dahang dumilim ang buong ballroom. Isang kolektibong paghinga ng pag-aabang ang narinig mula sa mga bisita. Tanging ang entablado na lamang kung saan nakatayo si Amalia ang may ilaw. Lahat ng mata ay nakatuon sa malaking puting screen sa kanyang likuran, naghihintay sa espesyal na sorpresa. Nagsimula ito ng walang sala, isang montage ng mga larawan at video nina Amalia at Sonny. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe sa Paris at Tokyo, ang kanilang mga ngiti, mga halik, mga yakap. Isang malambing na kanta ang tumutugtog sa background. Ilang mga bisita ang napangiti, iniisip na isa lamang itong tipikal na presentasyon
ng pagmamahal. Si Sonny ay nakangiti ng malapad, ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Tumingin pa siya kay Bea at kumindat, ngunit biglang naputol ang musika. Ang screen ay naging itim. Sa nakabibinging katahimikan, isang bagong video ang nagsimula. Walang musika, walang magarbong editing. Tanging ang hilaw na tunog mula sa isang nakatagong kamera. Ang unang eksena ay sa loob ng isang pamilyar na penthouse. Si Sonny at Bea naghahalikan. Ang kanilang mga halik ay hindi magiliw, kundi puno ng pagnanasa at kasakiman. Ang mga bulungan ng pagkabigla ay nagsimulang gumapang sa buong ballroom. Perpekto ang lahat. Narinig ng lahat ang boses ni Sonny mula sa video. Hindi niya alam. Masyado siyang bulag sa pag-ibig niya sa akin. Ang nangiti sa mukha ni Sonny ay biglang naglaho, napalitan ng pagkatulala at gulat. Si Bea naman ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang video ay nagpatuloy. Mga eksena nila sa mga mamahaling restaurant, sa loob ng sasakyan, palaging nagpaplano. Ang usapan ay malinaw. Ang plano na lokohin si Amalia. Ang plano na kunin ang pera ng kumpanya. At ang plano tungkol sa bata. Ang huling eksena sa video ang pinakamatindi. Si Bea, nakahawak sa kanyang tiyan. Paano kung malaman niya? Tanong nito. At ang sagot ni Sonny, malinaw at malakas para marinig ng lahat. Hindi niya malalaman. Masyado siyang hangal. At kapag nakuha na natin ang lahat, wala na siyang magagawa. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa ballroom ay mabigat. Maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Lahat ng mga mata na dati puno ng paghanga ay ngayoy puno ng pagkasuklam, nakatuon kina Sonny at Bea. That video! Nagsalita si Amalia sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang yelo. Is just the appetizer. Nagsenya siya at ang mga ilaw ay bahagyang bumukas. Ang mga tauhan ng hotel na dati nang inutusan ni Amalia ay nagsimulang mamahagi ng mga brown envelope sa mga piling bisita, ang mga board members at ang mga miyembro ng media. Sa loob ng mga envelope na yan, pagpapatuloy ni Amalia, ay ang mga financial records na nagpapatunay sa paglustay ni Mr. Santino Ramirez ng higit 100 milyong piso mula sa kaban ng Illustre Legacy Holdings sa tulong ng kanyang kasabwat, si Miss Beatrice De Leon. Isang malakas na kaguluhan ang sumabog. Si Sonny ay biglang tumayo. Ang kanyang muka ay pula sa galit. This is absurd. This is slander. Mga kasinungalingan lahat yan. Sinubukan niyang umakyat sa entablado, ngunit 2 malalaking security guard ang mabilis na humarang sa kanya. Sit down, Sonny. Utos ni Amalia. Ang kanyang boses ay biglang naging bakal. Hindi pa ako tapos. Tumingin siya sa kanyang asawa nang may awa at pagkasuklam. By the way, Sonny, thank you for signing those investment papers last week. You just transferred your last remaining asset, your personal shares in the company, to a shell corporation. Huminto siya sandali para sa dramatiko epekto. In the shell corporation that I own, kung ang isang tao ay maaring mamatay habang nakatayo, iyon ang nangyari kay Sonny. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Ngunit hindi pa tapos si Amalia. Ang kanyang huling atake ay nakatuon sa babaeng nagdala ng pinakamasakit na sugat. Tumingin siya kay Bea, na ngayon ay umiiyak na at nanginginig sa takot. And as for you, my dearest cousin, sabi ni Amalia, ang bawat salita ay dahan-dahan at malinaw. Ang ganda ng kwintas mo, regalo ko, di ba? Isang paalala ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ngunit may isa kang bagay na kinuha na hindi sa'yo at iyon ang pangarap ko. You claim to be pregnant with my husband's child. Pagpapatuloy niya. At sa kanyang senyas, isang huling dokumento ang lumabas sa screen. Isang medical record. A medical miracle indeed. Considering the fact that my husband
Santino Ramirez has been diagnosed with congenital azoospermia. In simple terms, he is and always has been incapable of fathering a child. Ang huling revelasyon na yon ay ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang buong ballroom ay sumabog sa mga bulungan at pagkutya. Doon na nawala ang lahat ng kontrol. Hayop ka, sigaw ni Bea. Hindi kay Amalia, kundi kay Sonny. Niloko mo ako. Sinabi mo sa akin na kaya mo. Ginamit mo lang ako. Ako pa ang manloloko? Ganting sigaw ni Sonny, ang kanyang galit ay nabaling na sa babaeng kanyang kasabwat. Kaninong anak yan, ha? Sabihin mo, sino ang tunay na ama, Beatrice? Ginawa mo akong tanga. Sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng magarbong party na dapat sana ay selebrasyon ng kanilang tagumpay, sinimulan nilang sirain ang isa't isa. Ang mga akusasyon ay lumipad. Ang mga sikreto ay nabunyag. Ang kanilang pangit na katotohanan ay isiniwalat para makita ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si Amalia sa entablado. Tahimik na nanonood. Hindi niya kailangang gumawa pa ng anuman. Sila na mismo ang gumagawa ng kanilang sariling katapusan. At sa tamang oras, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation at naglakad ng diretso patungo sa nagwawalang si Sonny. Mr. Santino Ramirez, you are under arrest for large-scale estafa and falsification of public documents, deklara ng hepe ng pulisya. Habang pinupusasan si Sonny, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na nakatitig kay Amalia. Hindi pa tayo tapos, Amalia. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Hindi pa. Hindi sumagot si Amalia. Pinanood niya lamang siyang mawala sa kanyang paningin. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta kay Bea, na ngayon ay napaluhod na sa sahig. Umiiyak. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot. Ang kanyang mga pangarap ay abo. Kinuha ni Amalia ang mikropono sa huling pagkakataon. The party's over, sabi niya. At ang kanyang huling halakhak, hindi man malakas, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog ng tagumpay na nakuha mula sa pinakamatinding sakit. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng pagtutuos ay dumating ng may kakaibang katahimikan. Walang masayang bati mula kay Sonny, walang pekeng pag-aalala mula kay Bea. Tanging ang mahinang huni ng mga ibon sa labas ng bintana at ang lagaslas ng tubig mula sa fountain sa hardin. Nakatayo si Amalia sa kanyang beranda. Suot ang isang simpleng puting bestida, may hawak na isang tasa ng mainit na tsa. Ang hangin ay sariwa, tila hinugasan ng bagyo ng nakaraang gabi. Sa kanyang paanan, nakalatag ang mga pahayagan ngayong araw. Ang kanyang muka at ang mukha ni na Sonny at Bea ay nasa front page ng bawat isa. Illustre heiress exposes husband's grand betrayal. Ramirez arrested for massive fraud. The scandal at the peninsula, love, lies, and the fake heir. Binasa niya ang mga headline ng walang emosyon. Ito ay mga katotohanan na lamang, hindi na mga sugat. Ang laso ng kanilang pagtataksil ay nailabas na niya. Ang natitira na lamang ay ang proseso ng paghilom. Ang kasiyahan ng paghihiganti na naramdaman niya kagabi na parang isang matamis na alak ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang malawak, halos nakalulunod na espasyo ng kawalan. Nanalo siya. Nakuha niya ang hustisya, ngunit sa proseso, nawala ang 5 taon ng kanyang buhay na kanyang inakala ay totoo. Nawala ang mga pangarap na kanyang binuo. Ngunit hindi kalungkutan ang kanyang naramdaman, kundi pagod. Isang malalim na pagod sa kaluluwa. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng mga alaala ni Sonny. Ang upuan kung saan ito madalas umupo para magbasa. Ang hagdanan kung saan sila madalas maghabulan na parang mga bata. Ang kanilang silid tulugan. Tumawag siya sa kanyang head housekeeper. Manang Elsa, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag.
Pakiimpake lahat ng gamit ni Mr. Ramirez. Lahat. Ang mga damit, libro, sapatos. Ipasok ninyo lahat sa mga kahon at ilagay sa bodega. Ayokong makakita ng kahit isang bakas niya sa bahay na ito pagdating ng hapon. Masusunod po, ma'am. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at simpatya. Habang ang mga kasambahay ay kumikilos, umupo si Amalia sa sala. Dumating si Attorney De Silva, hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan ng pamilya. Amalia, bati nito, umupo sa tapat niya. The news is everywhere. How are you holding up? I'm fine, Titus. Just tired. Pag-amin niya. Sonny will face years in prison. Maraming kaso ang isasampa laban sa kanya. Hindi lang mula sa atin, kundi mula rin sa iba pang investors na naloko niya. He will have no chance of parole. Paglilinaw ng abogado. As for Beatrice, she has nothing. The penthouse was seized as part of the assets acquired through illegal means. She's been calling me asking for mercy. What do you want to do? Nag-isip si Amalia sandali. Naalala niya ang mukha ni Bea kagabi. Wasak at puno ng pagsisisi. Ngunit hindi iyon pagsisisi sa ginawa nito sa kanya, kundi pagsisisi dahil nahuli ito. Let the law take its course on whatever she's liable for, sabi ni Amalia. But I will not press any personal charges. Her public humiliation and the life she now faces is punishment enough. I want her out of my life, forever. Tumango si Attorney De Silva. Nang hapong yon, habang naglalakad si Amalia patungo sa kanilang silid, nakita niya ang isang eksena sa TV sa isa sa mga sala. Isang news report. Ipinakita si Bea. Gusot ang damit, walang makeup. Kinakaladkad ang kanyang mga maleta palabas ng lobby ng penthouse. Kinukuyog siya ng mga reporter, ngunit wala siyang masabi. Tanging mga hikbi lamang. Ang babaeng gustong maging reyna ay naging isang pulubi sa isang iglap. Mabilis na pinatay ni Amalia ang TV. Ayaw na niyang makita pa. Pumasok siya sa kanilang dating silid-tulugan. Malinis na ito. Wala nang amoy ni Sonny. Wala nang bakas niya. Ngunit sa ilalim ng kama, may nakita siyang isang bagay na naiwan. Isang medium-sized na kahon na gawa sa kahoy ng acacia, ang kanilang memory box. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinila ito palabas. Ang alikabok ay bahagyang kumapit sa kanyang mga daliri. Ilang taon na rin nila itong hindi nabubuksan. Dito nila inilalagay ang mga maliliit na bagay na may malalaking alaala. Ang ticket stubs mula sa una nilang panonood ng sine, ang tuyong bulaklak na ibinigay nito sa kanya noong una silang mag-date, mga sulat, mga litrato mula sa kanilang mga biyahe. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng lahat, nakapatong ang isang maliit na pares ng medyas ng sanggol na kulay puti. Ito ang unang bagay na binili nila matapos nilang malaman na nagdadalang tao siya noon. Hinawakan niya ang malambot na medyas. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, may kasama na itong bagong pangunawa. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagtataksil ng kanyang asawa. Lahat ng yon ay humubog sa kanya. Hindi siya winasak ng mga ito. Pinatatag siya ng mga ito. Isinara niya ang kahon. Dati, ang kahon na ito ay isang dambana ng pag-ibig. Ngayon, isa na lamang itong testamento ng isang kabanata sa kanyang buhay na natapos na. Isang aral na natutunan sa masakit na paraan. Dinala niya ang kahon patungo sa walk-in closet. Ngunit sa halip na itapon ito, maingat niya itong inilagay sa pinakataas na estante, sa pinakalikod, sa tabi ng mga luma niyang maleta. Hindi niya ito itatapon. Hindi niya itatakwil ang kanyang nakaraan. Sa halip, tatanggapin niya ito bilang bahagi ng kung sino siya ngayon. Pagkatapos, lumabas siya ng silid at isinara ang pinto. Hindi nalilingon pa. Kinagabihan,
Nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kulungan. Galing kay Sonny. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Ito ay puno ng mga salita ng pagsisisi, pagmamakaawa, mga pangako ng pagbabago. Ngunit para kay Amalia, ang mga salita ay wala ng laman. Mga hungkag na tunog na lamang mula sa isang estranghero. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang sulat sa maliliit na piraso at itinapon sa basurahan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, natulog si Amalia ng mahimbing, walang bangungot, walang luha, tanging ang tahimik na pangako ng isang bagong umaga na naghihintay. Ang bagyo ay tapos na, at sa pagitan ng mga nagkalat na labi ng kanyang winasak na buhay, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsisimula ng sumibol. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo na yumanig sa alta sosyedad ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, mga bagong tsismis. Ngunit para sa Illustre Legacy Holdings, ang mga nakaraang buwan ay hindi panahon ng paglimot, kundi panahon ng muling pagsilang. Sa loob ng malaking boardroom sa pinakatuktok ng Illustre Tower, isang bagong reyna ang nakaupo sa dulo ng mesa, si Amalia Illustre. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang suot ay isang eleganteng navy blue power suit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating lambot ay napalitan ng talas ng isang agila. "Good morning, gentlemen," bati niya sa mga miyembro ng board. Ang kanyang boses ay hindi na malambing lamang, kundi may bigat at awtoridad. "As you can see from the quarterly report, our net income has increased by 15%. The successful acquisition of Phoenix Builders, which we bought for pennies after their previous owner's assets were frozen, has opened up new government contracts for us." Isang-isa niyang iprinisenta ang kanyang mga plano, ang kanyang mga proyeksyon. Ang mga dating board members na dati may pag-aalinlangan sa kanya ay ngayoy nakikinig ng may paghanga at respeto. Hindi na siya ang asawa ni Santino Ramirez o ang anak ni Don Ricardo. Siya si Amalia Illustre, ang CEO, ang bisyonarya. Ipinakita niya sa kanila na ang puso ng isang babae ay hindi lamang kayang magmahal, kundi kaya ring mamuno ng may tapang at talino. Pagkatapos ng matagumpay na pagpupulong, hindi siya umuwi sa mansyon. Nagpahatid siya sa isang lugar sa Quezon City, isang simpleng gusali na may nakasulat na Tahanan ng Pag-asa, A New Dawn Foundation. Ito ang kanyang personal na proyekto, isang pundasyon na kanyang itinayo gamit ang sariling pera. Isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Mga babaeng tulad niya ay kailangang muling buuin ang kanilang mga sarili mula sa pagkasira. Sinalubong siya ng mga ngiti ng mga babaeng tinutulungan ng pundasyon. Nakipagkwentuhan siya sa kanila, nakinig sa kanilang mga storya at ibinahagi ang sarili niyang lakas. Sa pagtulong sa kanila, natagpuan niya ang sarili niyang paghilom. Naintindihan niya na ang kanyang sakit ay hindi isang sumpa, kundi isang aral na maaari niyang gamitin upang maging ilaw para sa iba. "Salamat po, Ma'am Amalia," sabi ng isang batang babae. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Dahil po sa inyo, natuto po ulit akong mangarap." Ngumiti si Amalia, isang tunay at mainit na ngiti. "Hindi ako," sabi niya, "ang sarili mo. Natagpuan mo lang ulit ang lakas na matagal nang nasa loob mo." Pagbalik niya sa kanyang opisina, may isang sulat na naman na naghihintay sa kanya. Ang selyo ay mula sa Bureau of Corrections, mula na naman kay Sonny. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na ito binuksan. Hindi na niya kailangang malaman kung ano ang laman. Ang mga salita sa loob ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Kinuha niya ang hindi pa nabubuksang sobre, naglakad patungo sa paper shredder sa gilid ng kanyang opisina at walang pag-aalinlangang ipinasok ito. Ang tunog ng makinang dahan-dahang gumugutay sa papel
ay parang isang musika ng kalayaan. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay tuluyan ng naputol. Naglakad siya patungo sa pribadong balkonahe ng kanyang opisina. Mula doon, tanaw niya ang buong lungsod ng Makati. Ang mga gusali ay tila mga sundalong nakatayo. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga ugat na dumadaloy, nagbibigay buhay sa syudad. Dati, ang tanawing ito ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang responsibilidad. Ngayon, nagpapaalala ito sa kanya ng walang hanggang posibilidad. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng hapon. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape sa mesang naroon at humigop. Ang pait ng kape ay perpekto. Payapa ang kanyang isipan. Malaya ang kanyang puso. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap niya ang kapayapaan. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Pagpapatawad sa sarili dahil sa pagiging bulag. At pagtanggap na ang lahat na nangyari ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Si Miguel, isang matagal na niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo na ngayon ay isang kilalang arkitekto. Sinagot niya ito. "Migs, napatawag ka?" "Amalia, long time no hear. I just saw you in the news. Congrats on the new project." Sabi nito. Ang boses ay masigla. "I was wondering kung hindi ka busy. Baka gusto mong kumain sa labas minsan? Just to catch up." Napahinto si Amalia. Isang imbitasyon. Isang simpleng imbitasyon. Ngunit para sa kanya, ito ay kumakatawan sa isang pinto patungo sa isang bagong kabanata. May isang maliit na pag-aalinlangan sa kanyang puso, isang bakas ng takot mula sa nakaraan. Ngunit habang nakatingin siya sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na totoo, walang halong kapaitan, at puno ng pag-asa. Ang takot ay naroon pa, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanya. "Yes, Migs," sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at malaya. "I'd love that." Ang isang bagong umaga ay nagsimula na.